So guys, ito nga pala, gumawa ako ng video para sa mga tips natin for immigration purposes. So, ano ba yung mga kailangan natin para mapaghandaan yung paglabas natin ng bansa sa Pilipinas, 'di ba? So, syempre alam naman natin na may mga times na mahirap talagang lumabas ng Pilipinas, especially kung solo traveler ka or babae ka or first time traveler ka. So yun yung isa sa mga dahilan din na may mga na-offload, ganyan. Para maiwasan natin to, bibigyan ko kayo ng tips para hindi kayo mahirapan lumabas ng bansa at mapaghandaan ninyo kung ano man ang mga sasabihin ninyo sa immigration officer. So, tip number 1. So, kapag pumunta kayo or nakapila na kayo sa immigration, mas okay na mag-smile kayo. Syempre, pila-pila yun, di ba? So, mag-smile kayo at bumati kayo ng good morning or ng good afternoon para naman para naman syempre sa unang first impression pa rin ng di ba, ng isang tao, yun yung maglalast talaga. So, mas okay na mag-smile kayo at mag-good morning kayo or good afternoon, good evening sa immigration officer. And then, syempre, pangalawa, mas okay na handa ang mga documents ninyo na kailangan i-present kung kinakailangan lang naman. So, ang unang-unang kailangan nating ibigay sa officer at kukunin naman talaga sa inyo ay number 1 ang ating passport. 'Di ba? So, ang passport kung kailangan wag ninyong ilalagay ang passport ninyo sa mga passport holder kasi ipapaalis din nila sa inyo yan. So hassle pa, di ba guys? Kung nakapila na kayo doon at ipinatanggal sa inyo yung passport holder, nakaka-consume ng time. At tandaan natin guys, meron silang minutes kung ilang minutes lang ang pwede nilang i-handle sa isang pasahero. So, mas okay na wag na kayong maglagay ng passport holder. Ako, for me, hindi na talaga ako naglalagay dyan as long as hindi siya mawawala, hindi siya mababasa, or hindi siya malalagyan ng kung ano. Kasi sobrang, for me pampaarte lang yun. Pero yung iba kasi, for protection lang, ganyan, na hindi mabasa, ganyan. Pero for me, hassle siya masyado kasi tatanggalin mo, ikakabit mo ulit. Kahit saang bansa ako pumunta talaga, pinapatanggal yung mga passport holder. Hindi sa experience ko, kundi sa mga nakikita ko mismo, sa mga pila. Kaya tumatagal ang pila guys. Kaya alisin nyo na ang inyong mga passport holder kasi sobrang hassle, nakakatagal talaga ng pila. Then, pangatlo, syempre, kapag may hininging return ticket sa inyo, ibigay nyo na or i-ready ninyo. For me, hindi ako nagbibigay ng itinerary, plane or flight itinerary dahil kapag hiningi lang sa akin. Pero kapag wala namang hiningi sa akin, bakit ko ibibigay guys? Ibigay nyo lang kung ano yung kinakailangan at hinihingi sa inyo. Kung hindi naman kailangan, wag nang ibigay dahil mas mako-question pa kayo dyan. 'Di ba? So, kung wala naman something sa documents ninyo, confident kayo, okay, sige, go. Pero for me, wag muna kayong magbibigay ng kahit anong documents hanggat hindi hinihingi sa inyo. Okay? Then, pang-apat, kung ano ang tanong sa inyo, isang sagot, isang tanong. 'Di ba? Kapag tinanong ka kailan ng balik, February 28, yun ang isagot mo. Hindi yung February 27, ganito kami, ganyan, 28, ganito, kikitain ko si ganyan, si ganito. Mas dumarami yung time na kinokonsume ninyo at mas marami pa yung possible na itanong sa inyo at kalkal ng mga tanong sa inyo, 'di ba? So kung ano ang tanong, yun ang sagutin. Huwag na magpaligoy-ligoy pa, straightforward ang isagot ninyo sa immigration officer. At syempre guys, kailangan maging confident kayo sa pagsagot ninyo sa immigration officer. Huwag kayong uutal-utal na ganito po kasi. Huwag kayong mauutal. Kailangan straightforward, be confident.
'di ba? Kasi the more na parang kinakabahan kayo, the more na nagkakamali kayo ng sagot, the more na possible na magduda kasi bakit mo kakalimutan yung mga dapat mong sabihin, especially hinanda mo tong flight na to, hinanda mo tong bakasyon na to, bakit hindi mo alam? Bakit hindi mo kabisado, 'di ba? So kailangan maging confident kayo kung ano yung mga dates na hinihingi sa inyo, ibigay ninyo. Kung kailan ang balik ninyo, ibigay ninyo, 'di ba? Panglima, meron tayong e-portal na ginagamit para sa disembarkation card. Before card yon, ngayon online na. So, i-fill out nyo yung form na yon online. Ilalagay ko na lang yung link sa description box. Bago kayo mag-flight, 24 or 48 hours prior ng flight ninyo, pwede ninyo nang i-fill out online at i-generate yung QR code. Dito sa Japan, guys, meron din ganon. Ang Japan, Visit Japan web yata yung tawag doon. Ilalagay ko na lang din yung link sa description box below para masagutan nyo yun. So, bago kayo pumunta dito sa Japan, make sure na i-fill out nyo yung form na yun dahil kailangan na kailangan yung QR code sa immigration dito sa Japan. So, kailangan kung ano yung suot ninyo, dapat presentable pa rin kayo. Hindi naman yung like for example yung nakasando. Okay lang naman yan actually kung nakasando kayo. Pero kung pupunta kayo sa mga tropical countries, make sure na okay din yung suot ninyo. Yung pang summer, ganyan, okay lang yon. Pero kung pupunta kayo sa winter na bansa, katulad nitong Japan, Korea, China, or kahit saan pang winter na bansa, make sure na ang suot ninyo suitable sa weather. Katulad ng example dito sa Japan, nagsuot ka ng sando, nagsuot ka lang ng regular na manipis na polo. Pag iisipan ka ba na pupunta ka ng Japan at ganyan ang suot mo, hindi, 'di ba, winter doon ngayon, 'di ba? So make sure na ang suot mo bumabagay kung saan ka pupunta. Kung summer ito, okay lang magsuot ng manipis at komportableng damit. Pero kung winter naman ito, make sure na medyo makapal-kapal naman yung isuot nyo. Hindi not to the point na isuot mo na yung jacket mo. Like for example, mga ganitong lang, 'di ba? Yung pwedeng pwedeng isuot or magdala ka ng kahit na isang jacket lang na sakto lang, ganyan, at least makakagaan pa sa bagahe mo. Pero not to the point na mahahassle ka na na grabe yung bit-bit mo, 'di ba? So make sure na yung kung ano yung suot mo at pupuntahan mong bansa suitable dun sa pupuntahan mo, 'di ba? 7 or pang-7, ano pa ba yung mga kailangan ninyong dalhin or ihanda sa immigration officer? Una, syempre yung ID ninyo, company ID. Kung meron kayong company ID at nag-work kayo, make sure na dalhin ninyo ang ID ninyo. Kung kailangan pang ng COE, dalhin nyo rin ang COE nyo. Pero on my experience na pag-alis ng bansa, hindi na ako hinanapan ng ID, hindi na ako hinanapan ng COE. Actually, ang dami ko nga pinrint, pero walang kinuha dun sa mga yun, guys. Then, mga plane tickets or itinerary, flight itinerary ninyo, mag-print din kayo nun. Pero for me, hindi rin hinanap sa akin. Then, mga hotel bookings na confirmed, mas okay kung confirmed, Airbnb, or kung meron kayong mga booking sa Klook, like yung mga tour na na-book ninyo, i-print nyo rin yon. Pero lahat ng yon, guys, sa akin walang hinanap kahit isa as a solo traveler. So as a solo traveler, ano lang ang binigay ko sa immigration officer, which is my passport. At katulad ko, na meron akong flight din papuntang Seoul, South Korea, at ang Korea ay hindi na naglalagay ng visa sa passport. Ang binigay ko is yung printed na visa na ibinigay sa akin ng Korean Embassy. So yun lang yung ibinigay ko sa kanila, passport and the visa. Kung hindi nakalagay or hindi naka-attach ang visa sa passport ninyo, so yun lang yung binigay ko. Wala na akong ibang ibinigay pa. So, siya na ang bahalang nag-check
ng mga ng mga information na kailangan niya. Kung solo traveler at first time traveler ka, very very important, it is imperative to bring those documents, 'di ba? Dalhin niyo syempre passport, dalhin niyo din yung mga flight itinerary ninyo, dalhin niyo rin yung mga bookings ninyo sa Klook, sa Airbnb, sa Agoda, i-print niyo lahat, COE, ID, especially kung solo traveler ka guys, dalhin niyo yun guys, kasi for sure, hahanapin sa inyo yan. Pero katulad ko na madami na ako napuntahan, ilang beses na ako lumabas ng bansa, lahat ng yon wala nang hiningi sa akin guys. Basta ang isinagot ko, confident ako kung kailan ako babalik, kung saan ang punta ko, kung saan ako mag-i-stay. Ayun, sinabi ko lang lahat at nagantay lang ako. So, nung nakita na sa akin, nakita ko na biglang tinatakan na, okay, confident na ako na makakalabas ako ng bansa, di ba? So, make sure na dalhin nyo yung mga yon kung solo traveler ka or kung solo traveler na babae ka, dalhin mo yon. At kung solo traveler na lalaki ka, dalhin mo pa rin yon. At kung first time mo na solo traveler, dalhin mo talaga yon. Pero okay din na mas mag-ready ka pa rin kahit na nakalabas ka nga ng bansa na maraming beses. Mag-prepare ka pa rin, di ba? Para iwas tayo sa problema. Ayun, pang-walo. So, make sure na yung luggage ninyo is sakto lang yung bigat. Kasi baka mamaya, 5 araw lang kayo for example, sa Korea, 5 araw ka lang doon. Pero 3 lahat ang bagahe mo. 'Di ba? 3 luggages ang dala mo at yung mga luggages na yon ay may mga laman at mabibigat. So magtataka din ang immigration officer sa iyo, bakit napakarami mong bit-bit? 5 araw ka lang naman pupunta sa Korea, bakit? 'Di ba? So lilipat ka na ba? Hindi ka na babalik at dala-dala mo yung mga bagahe mo, 'di ba? Na napakarami. Make sure na okay lang naman magdala ng 2 luggages. Kasi ako, for me, ang ginagawa ko, may isang malaking luggage ako na 4 check-in siya. And then, sakto lang yung bigat niya. Hindi ko rin minamax talaga na 20 kilos or 30 kilos kasi may mga ilalagay pa ako dyan na mga pinamili ko. Then, meron pa akong isang luggage na pang hand carry ko. So, yun yung dinadala ko. At saka, yung hand carry na yun na isang luggage ko, walang masyadong laman kasi kailangan ko ng space and 7 kilos lang yung maximum na pwede mong ipasok na hand carry mo na luggage. Kaya wag kayong mag-over baggage guys, especially kung first time traveler ka at solo traveler ka. Wag ka mag-over baggage, yun sakto lang ang dalhin mo, 'di ba? So for now, yun lang muna ang maibibigay ko sa inyo mga So for now, yun ang mga maibibigay ko sa inyo mga tips sa immigration officer. At kung may mga questions or may mga tanong kayo, i-comment nyo lang sa description box down below at sasagutin natin yan based on my experience and based din sa mga alam ko para mas makatulong sa inyo para makalabas kayo ng bansa. So mag-comment lang kayo guys kung ano mga tanong ninyo at kung ano mga topics and suggestions na gusto ninyong i-discuss ko para mabigyan ko pa kayo ng tips, di ba? So again, it's me Mark and I'm your travel guide here dito sa Japan and soon sa Korea. Bye!